Alam mo yung feeling na sumasahod ka, tapos parang ang bilis mawala, parang kakapasok lang ng pera. Pero ilang araw lang, may bills na, may utang na, may biglaang gastos pa. Tapos darating yung point na mapapaisip ka, ganito na lang ba lagi? Hindi naman ikaw yung tipong waldas, hindi ka rin tamad. Actually, nagtatrabaho ka naman araw-araw. Pero bakit parang walang nangyayari? At minsan, mas nakaka-frustrate pa. Kasi may mga kilala ka na parang hindi naman masipag kaysa sayo. Pero unti-unting umaangat. So mapatanong ka tuloy, ako ba may pag-asa pa? Pero eto yung hindi madalas sinasabi sa'yo. Baka nasa tamang direksyon ka na, hindi mo lang napapansin. Kasi kadalasan ang idea natin ng yayaman, malaki agad, isang malaking angat, isang malaking pagkakataon, isang malaking kita. Parang kailangan may jackpot moment, promotion, business na sumabog, crypto na biglang nag 10x. Pero sa totoo lang, yung mga taong umaangat sa buhay, hindi nagsisimula sa malalaki. Nagsisimula sila sa maliit na paulit-ulit. At minsan, sobrang hindi halata na hindi mo siya napapansin. Kaya akala mo wala kang progress. Pero ang totoo, meron. Hindi lang siya obvious. Unang sign na yayaman ka pero hindi mo napapansin, napapaisip ka na sa gastos mo. Hindi ibig sabihin na perfect ka na. Gumagastos ka pa rin. Minsan, napapasobra pa rin. Pero may moment na bigla kang hihinto. Wait, kailangan ko ba talaga to? Dati, dire-diretso lang. Add to cart, check out agad. Ngayon, may konting hesitation na. At parang maliit lang yun. Pero malaking shift yun. Kasi doon nagsisimula ang awareness. At ang awareness, yun ang pinakaunang asset mo. Hindi pera. Kasi kahit gaano kalaki sahod mo, kung wala kang awareness, mauubos din. Pero kung meron ka nito, kahit maliit pa lang kinikita mo, may direksyon ka na. Napansin mo ba? Yung ibang tao, kahit tumaas sahod, ganun pa rin sila ka-short. Hindi income ang problema doon. Behavior. Pangalawang sign, hindi ka na ganun ka-excited gumastos para lang sumaya. Dati, pag stress ka, order, Shopee, food trip, deserve ko to. At walang masama doon. Pero ngayon, may part sa'yo na napapaisip, bakit parang hindi na siya ganun kasaya? Kasi unti-unti, nag-shift ka from instant happiness to long-term peace. At hindi siya halata. Hindi mo mararamdaman agad, pero mapapansin mo, mas masaya ka na sa mga bagay na hindi gastos. Mas na-appreciate mo na yung walang utang, may natira sa sahod, hindi ka kinakabahan pag may emergency. Yun yung klaseng saya, na tahimik pero matagal. Pangatlong sign, nahihirapan ka na pero hindi ka na sumusuko. Alam mo yung cycle? Sahod, gastos, kapusin, bawi next month, paulit-ulit. At minsan, nakakapagod na. Pero kahit ganun, nandito ka pa rin. Naghahanap ka pa rin ng paraan. Nanonood ka ng ganitong video. Nag-iisip ka, gusto mong magbago. At mukhang maliit lang yun. Pero hindi, kasi karamihan sumuko na. Nag-adjust na sila sa ganitong buhay. Ganito na talaga eh. Ikaw? Hindi pa. At yun ang difference. May kilala ako, hindi kalakihang sahod. Walang negosyo, walang sideline, pero consistent. Hindi perfect, may months na wala siyang naitatabi. Pero hindi siya tumigil. After ilang taon, hindi siya biglang yumaman. Pero hindi na rin siya kapos. At higit sa lahat, hindi na siya takot sa pera. Pang-apat na sign, unti-unti kang natutong mag-delay ng gratification. Simple lang, hindi mo binibili agad yung gusto mo. Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil pinipili mong maghintay. Next sahod na lang, pag pinag-isipan ko pa. At minsan, after ilang araw, hindi mo na rin siya gusto. At doon mo marirealize, hindi pala lahat ng urge kailangan sundin. At yung ability na yan, sobrang powerful. Kasi yan yung nagseseparate sa taong laging kapos at sa taong unti-unting umaangat.
What if hindi mo kailangan kumita ng mas malaki agad para umangat? What if yung ginagawa mo ngayon, yun na yung simula? Panglimang sign, nagiging honest ka na sa sarili mo tungkol sa pera. Hindi na puro excuses. Hindi na puro, mababa kasi sahod ko. Mahal kasi bilihin. Kasi totoo naman yun. Pero ngayon, may dagdag na tanong na, ano yung part ko dito? Hindi mo na sinisisi sarili mo. Pero ina-acknowledge mo na may control ka pa rin. Doon nagsisimula ang growth. Hindi sa perfect decisions, kundi sa honest ones. Alam mo kung ano yung pinakamaling paniniwala tungkol sa pagyaman? Na kailangan dramatic, na kailangan biglaan, na kailangan mapansin agad. Pero ang totoo, ang pagyaman sobrang tahimik. Walang applause, walang spotlight. Minsan, ikaw lang ang nakakaalam na nagbabago ka na. Sa paraan ng pag-iisip mo, sa paraan ng paggastos mo, sa paraan ng pag-handle mo ng pera. At hindi siya exciting, pero effective. Hindi mo kailangan baguhin buong buhay mo. Hindi mo kailangan maging sobrang strict. Minsan, isang maliit na decision lang. Yung hindi pag-check out agad, yung pagtabi kahit maliit, yung pagtanong sa sarili mo, worth it ba to? At paulit-ulit mo lang ginagawa. Hindi perfect, pero consistent. Kasi doon nag-iipon hindi lang ng pera, kundi ng identity. Yung identity ng taong marunong humawak ng pera. At pag nabuo mo yun, susunod na lang yung pera. So kung feeling mo wala kang progress, parang wala namang nangyayari, parang same cycle pa rin, tingnan mo ulit. Baka hindi lang siya obvious. Baka nandun ka na sa stage na nagbabago ka na. Tahimik, unti-unti, pero totoo. At minsan, yun ang pinaka-importanting part. Hindi yung bilis, kundi yung direction. Kasi once na makita mo yun, hindi ka na babalik sa dati ng ganun kadali. At doon nagsisimula ang tunay ng pag-angat. Hindi sa laki ng sahod, kundi sa pagbabago ng sarili. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.